Witness. Ang pagtuturo ay hindi lamang basta isang trabaho. Ito ay isang sinumpaang pangako na habang buhay mong tutuparin. Kadalasan ay naaapakan, ngunit dahil sa pagsisikap at determinasyon, ang hirap ay nagiging galak. Hindi lingid ang hirap ng pagtuturo kay Teacher Ada. Aniya, kahit patungod siya ng ilog, sapa at bundok, ito ay ayos lamang. Minsan, kailangan para na rin sa kinabukasan ng mga bata. Paano na lang kung sumuko ko, kawawa naman sila. Kahit nasa simpleng ganito, matuwid ko sila sa mga pangarap nila. Sumumpa ako sa tungkulin kong to, pero minsan hindi na lang para sa tungkulin eh. Para na rin sa kapakanan nila, para matupad yung mga pangarap nila. Pero paano yung naging sistema ng trabaho ninyo rito sa Isla Cabsu? Parang ngayon ko lang siya narinig. Tapos nagulat ako na nag-exist pala talaga siya. Nung una ma'am, natigil ako sa trabaho. Talagang pinagkakasya ko na lang ang sweldo ko araw-araw pero hindi talaga kaya ma'am. Sinubukan naming magwelga ng mga kasamahan kong guro sa gobyerno para na rin marinig nila yung mga hinanaing namin pero parang wala naman silang naririnig. Palagi na lang kami nasasantabi na para bang hindi buwis buhay yung trabahong pinapasok namin. Napakahirap kasi ma'am, ultimong mga libro, hinihingi pa namin, pinagkakasya na lang namin sa mga bata sa isang classroom kasi kulang. Umalis ako sa Cabsu Elementary School na labag sa loob ko. Masakit ma'am, pero kailangan eh. Sinubukan kong maghanap ng trabaho sa Maynila pero nasa biyahe pa lang ako. Bumalik na ako kasi hindi ko pala talaga kayang iwan. Hindi ko kayang iwan yung Isla Cabsu, pati na rin yung mga estudyante. Pero pinagpatuloy pa rin po ninyo. Paano po ninyo pinagpatuloy? Sa maraming paraan ma'am, bumabiyahe ako sa ibang lugar para makahanap ng mga libro o mga kagamitan para sa mga bata, para may magamit sila sa araw-araw. Dahil hindi namin kayang bumili, talagang gagawan talaga namin ang paraan ng mga kasamahan kong guro. Sinubukan po ba ninyo lumapit sa mga opisyalis? Naku ma'am, hindi na po kailangan. Ilang beses na po kaming nagmakaawa para bang di kami nila nakikita eh. Sabi nga ng ilang kaguruan na umalis sa Isla Cabsu, ako na lang daw yung natitirang naniniwala sa pag-unlad ng paaralan. Iisang silid, napakaraming estudyante. Ganito ang nagiging sistema ni Teacher Ada araw-araw. Sabay-sabay niyang tuturuan ang baitang 1, 2 hanggang 6. Mahirap, ngunit aniya nga ni Teacher Ada, kailangan mong ipakita sa mga bata ang determinasyon mong maturuan sila. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng motibasyon na magpatuloy. Minsan ko na rin talagang sinubukang umalis sa Isla Cabsu. Pero dahil sa determinasyon na pinapakita ni Teacher Ada, mas pinili ko na rin na manatili. Sabi niya nga, kung hindi kami ang kikilos, sino? Kung hindi kami ang magpapatuloy, sino nga ba? Sa katunayan, nawalan na nga rin ako ng pag-asa na balang araw, matutulungan kami ng mga nakaupo sa itaas. Kasi, ano nga naman bang kapalit ng pagtulong nila sa amin? Wala naman, di ba? Kaya bakit nga naman nila kami papakinggan? At isa pa, ang mga ngiti ng mga batang ito na lamang ang pumapawi sa pagod ko. Kaya kapag nakita ko sila na pumapasok sa paaralan at maraming natututunan, doon ako mas nagkakaroon ng lakas para magpatuloy. Sobrang hirap po ma'am. Ultimong pagkain, pinaghahati-hatian pa namin. Sa kakarampot na sweldo, saan nga ba yun naabot? Pero pag naiisip ko, nakaraos kami ng ilang taon. Baka sa susunod na taon, makaraos din kami. Si Teacher Ada, siya lang yung nagsasabi na magpatuloy kami. Sabi nga niya, sumumpa kami sa isang tungkulin, kailangan natin itong gampanan.
Walang hanggang pagpapasalamat po para kay Teacher Ada, ma'am. Sabi ko nga po sa anak ko, tigil na lang, tama na. Pinapatigil ko po siya ng pag-aaral, ma'am, kasi wala naman po kaming kakayahan sa buhay. Pero talagang pinuntahan po kami, ma'am, ni Teacher Ada. Sabi ko nga po, maniwala lang daw po ako sa anak ko. Talagang kaya po niya, mataas daw po talaga yung pangarap niya, ma'am. Kaya sabi ko po, ituloy na lang po hanggat may naniniwala po, ma'am. Talagang sana nga po pagdating po ng araw, makaahon po kami sa hirap dito po, makaalis po kami sa lugar na to, ma'am. Talagang maraming salamat po talaga, Teacher Ada. Kahit ako, ma'am, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero sabi ni Teacher Ada, ang hindi namin naranasan ay wag sana namin ipagdamot sa aming mga anak. Naniniwala na lang ako na balang araw, makakaraos sa tuon lang din ang aming buhay. Mahal na mahal ang taga-Isla Cabsu, si Teacher Ada. Para sa amin, isa siyang bayani. Talagang sama-sama sila dito, ma'am. Grade 1 to 3. Paano po ang sistema nun? Parang ang hirap. Kasi iba-iba sila ng level, tapos iba-iba rin sila ng subjects na kailangan. Mahirap talaga, ma'am, kasi tignan mo yan. Imbis na iba't iba yung natututunan nila, sama-sama sila sa isang classroom. Kagaya yan, may pinapagawa ako sa grade 1, tapos dito sa grade 2 naman, magtuturo ako. So, parang nahihirapan din ako kasi syempre, iba-iba yung lesson na hawak ko. Minsan nalilito na kasi syempre, magkakasama sila sa loob ng classroom. Pero kahit na ganun, syempre, kailangan ko pa rin gawin yung trabaho ko bilang isang guro para na rin matupad nila yung mga pangarap nila. Dahil sa nakita naming determinasyon ni Teacher Ada at ang ibang kaguruan, pinilit naming iparinig sa mga opisyales ng Cavite ang hinaing ng Isla Cabsu. Sa tulong ng aming team, sa wakas ay napakinggan kami. Kasama ko si Teacher Ada at ibang kaguruan sa pagdaing kay Governor Remulla. Ngayon nga ay abala kami sa pagbabalot ng gamit at pagkain. At bukas na bukas rin ay tutungo kami sa Isla Cabsu. Bagamat ganon ay marami tayong mga kababayan na humihingi ng tulong. Ngunit sa akin pong sarili ay nakakaligtaan ko ang ilang mga bagay at responsibilidad. Bagamat ganon ay ako'y natutuwa at nagpapasalamat sapagkat pinahanga ako ni Teacher Ada at ang iba pang guro. At nagpapasalamat ako sa kanila dahil kung hindi sa kanila ay hindi namin magagawa ang programang ito. Maraming salamat. Masaya rin kami na tumulong at nakakatuwa at maraming nag-donate ng mga pagkain tsaka ng school supplies. Sa ngayon po, nasa 1,000 na yung mga napak namin, pero pakiramdam ko kulang pa rin. Nakakatuwa nga na lahat sa rescue team ay willing tumulong para sa Isla Cabsu. Mahigit hundreds na yung nag-message sa atin para sa mga gustong mag-donate at tumulong. May mga doctor and nurse na rin ang nag-volunteer para sumama. Bukod kasi sa damit at mga pagkain, kailangan din nila ng medicine at mga vitamins. May mga hinanda rin kami mga gamot, hindi lang para sa mga bata at mga teachers, kundi para na rin sa mga magulang sa Isla Cabsu. Nang dahil sa pagtutulungan ng mga opisyales at ng ibang volunteers, kasama ng iba't ibang rescue team, nabuhay muli ang pag-asa ng mga taga-Isla Cabsu, lalong-lalo na ni Teacher Ada.
pakiramdamang tumulong. Yung mga ngiti ng mga taga-Isla Cabsu nung nakita nila kami, parang nagkaroon ulit sila ng pag-asa. Hindi lang talaga ito para sa mga taga-Cabsu Elementary School. Para na rin ito sa Isla Cabsu. Grabe yung tuwa nila nung makita nila kami. Hindi ko rin talaga maiwasang hindi maluha. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, Ma'am Lay. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin mararanasan ang lahat ng ito. Tuwang-tuwa po ang mga bata. Ngayon lang po sila nakatanggap ng ganitong tulong galing sa inyo po. Maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamat po namin sa inyo, Miss Lay, at sa buong rescue team ng Cavite. Hanga ako kay Teacher Ada at sa ibang kaguruang hindi nawalan ng pag-asa. Alam kong marami pa at patuloy na dadami pa ang mga katulad nila, mga taong tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ako po si Lay David, inihahatid sa inyo ang dokumentaryong kwento ni Teacher Ada at kanyang sinumpaang tungkulin. Hanggang sa muli.